Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, hindi isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang maaaring banta sa seguridad ng pagdami ng Chinese at magkakasunod na pagkakatuklas sa mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tinitignan at bineberipika nila ang mga napaulat na raid na sangkot ang mga Chino lalo't hindi maiaalis ang posibilidad na infiltration o pagtitiktik ng bansang China. We have read these reports, no? And of course we are doing things, certain things. Oh yes, of course. But we are also in the process of verifying them, no? Kasi hindi naman talaga tayo maniniwala kaagad. For instance, dun sa mga recent na mga raid sa mga POGO or raid sa mga bahay na sinasabi nila na kuta ng mga infiltrators, no? At may mga nakuha mga barel, no? So we have to verify this very closely. Ikinaalarma ng marami ang lalo pang paglobo ng bilang ng mga Chinese na pumapasok sa bansa na anila'y maaari ng ESPIA sa gitna ng tensyong namumuo sa dalawang bansa dahil sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, nanawagan si Browner sa publiko na maging mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang galaw sa paligid. If we want to defend our territory, we should not just look outward. We should also look inward, no? And this is very important dahil baka no? Marami nang na-infiltrate sa ating mga institutions. Magtulong-tulong tayo lahat mga Pilipino. Kung meron po kayong mapansin na mga kakaiba, no? Kunwari mga dumadami na mga grupo na hindi naman taga roon at isa lang ang alam nilang salita. Hindi sila marunong mag-Tagalog, for instance, or mag-Pilipino, Cebuano or any other language, no? I-report nyo sa amin. I-report nyo sa police. It's a national effort. Mainit na sinalubong ng mga kinatawan ng ahensya ng gobyerno ang pinakabagong batch ng Overseas Filipino Workers o OFWs na nagbalik sa bansa mula sa Israel kagabi November 13. Ligtas na nakababa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang ikapitong batch ng repatriated Filipinos na binubuo ng 39 OFWs at 2 bata bandang alas 3:15 ng hapon kahapon. 29 na caregivers habang 10 hotel workers naman ang bumubuo mula sa grupong nabanggit. Bawat isa'y makatatanggap ng financial assistance, skills training at iba pang tulong mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sa kabuuan, nasa 224 OFWs at 8 bata ang ligtas na nakauwi sa bansa mula nang maghasik ang sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas militant group noong October 7. Patuloy pa rin ang paghuhukay ng rescuers para mailigtas ang mahigit 30 manggagawang naipit sa Gumuhong Road Tunnel sa Northern India nitong linggo. Tinatayang 200 meters o 500 feet mula sa bunganga ng tunnel ang nag-collapse o gumuho sa ipinapagawang road tunnel sa Uttarakhand, India ayon sa otoridad. Dagdag pa rito, isa sa kanilang nakikitang dahilan ay ang dumaraming pagpapatayo ng gusali at kalsada sa lugar kaya nagiba ang nasabing tunnel. Kasalukuyan na ring nakagawa ang rescuers ng contact mula sa naipit na mga empleyado at manggagawa ng construction site na kalaunay sinabing ligtas at walang napahamak sa kanila sa insidente. Samantala, sinusubukan din ng rescue team na makapagbigay ng oxygen supply at tubig sa mga natrap na tao sa loob ng gumuhong tunnel. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.